Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Purihin ng Diyos. Habang tayo naghihintay sa ating mga kapatiran, tayo magkulay-kulay ng kanyang mga salita. Sa aklat ng Roma chapter 2. Kasi wala tayo na nakaraan, dahil natin yung Roma 2. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa aming buhay at kalakasan na yung binigay sa amin. Pakalinisin mo po ang aming puso isip kung may nakita kang karamihan sa amin, Panginoon. May mga bagay kami, Panginoon, na alam namin sa aming sarili. At kung minsan, di namin inaakala na kami pala'y nagkakasala o nagkukulang sa iyo, Lord, patawarin mo kami. At anaway gawin mong kalugod-lugod kami at karapat-dapat tumanggap ng iyong banal na salita at ng Ama sa pangalan na Jesus. Ang iyong banal na Espiritu ay patuloy mong pakibigsanin para sa amin, Panginoon. At Diyos Espiritu Santo, nawa, Ikaw ang mamuna sa aming isip, sa aming puso, sa aming mga mata, sa aming mga gawa, upang lang sa ganon, lubusan namin malaman ang mensahe ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming paglilingkuran, maliban doon, wala nang iba. Gabayan mo at ingatan ang mga kapatid namin wala pa sa lugar na ito, at naway, i-adya mo kanilang pangyapak maging sa bawat tao na sa palibot ng church na ito. Pagpalain mo sila, lalo na yung mga taong magbibigay pahintulot, pakinggan ang iyong mga salita. Nawa, ikaw ang maghari sa umagang ito sa aming mga buhay at sa bawat oras na kami ay narito sa mundong ito. Salamat, ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ng Diyos na buhay. Yan. Salamat sa aklat ng Roma chapter 2. Sinong nakaraan? 1 tayo. Yan, chapter 2 verses 1 to 16. Matuwid ang hatol ng Diyos. Tapos sa 17 ang haba na nito hanggang 29. Ang mga Hudyo at ang kautusan. Babasahin lang natin ito para mabaybay natin yung aklat ng Roma. Yan, sabi rito, matuwid ang hatol ng Diyos. Nung nakaraan, ayun, meron tatlong pamagat doon. So, nais ni Pablo na dumalaw sa Roma. Yan. At ano pa? Ang kapangyarihan ng magandang balita. Tapos, mga kasalanan ng sangkatauhan, sinabi rin yung mga kasalanan natin. Yun nga, yung sa Roma, yung sinamba ng Diyos, yung mga nilalang ng tao, imbis na yung lumalang sa tao, ang sambahin ng tao, sinamba pala ng tao, yung nilalang nila. Sa halip na yung Diyos na lumalang sa kanila, ang dapat nilang sambahin, ang sabi roon, sinamba pa nila yung mga ginawa nila. Naghaka-haka sila ng mga bagay na hindi totoo, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Nakita natin yan nung panahon ni Moses, at kahit nga nung hindi pa panahon ni Moses, nung panahon pa nila Abraham, may mga tao na rin na talagang sumasamba din sa ibang Diyos. Yan. Kaya gano'n. Kaya sa Israel kasi ang sentro ng atraksyon ng Diyos. Sa banal na kasulatan yung mga anak ng Diyos yung mga Israel, yung pinikwento dito. At gano'n din naman tayong mga Hintil, okay, na binigyan ng awat habag ng Diyos. Amen? Yan, sabi dito, yun, doon na tayo sa Romans chapter 2, kasi tapos tayo sa 3. Sabi doon kasi sa 2, yung ang kasalanan ng sangkatauhan, yun, lahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Yun sa Romans 1:18 yun. Yan, kaya malinaw lang naman dito ang sinasabi ng Diyos na talagang may kaparusahan sa ating lahat. Pero ganoon pa man, sabi ng Romans chapter 2, matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng magdahilan sa Diyos. Matuwid kasi siya kung humatol. Alam niya yung mga bagay na dapat natin, dapat sa ating hatulan. Kasi pagdating ng panahon, sabi ng 2 Corinthians 5:10, kung di ako nagkakamali, pakibasa. Sino yung Bible dyan? Pakiulong my brother Aldrin. 2 Corinthians 5:10. Tama ba yung lahat tayo haharap
Yan, sige, pakibasa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo iharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa integrity. Yan, tayo kasi hahatulan ng Diyos base sa ating mga ginawa. Yan, kaya napakahalaga yung gawa natin. Bakit ba napakahalaga ng gawa? Sa tingin nyo lang, dito sa mundo, yung mga ginagawa natin bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Bakit napakahalaga ng gawa? Kasi dito natin ipakikita yung pananampalataya natin. At ano naman yung kahalagahan ng pananampalataya? Ito yung nagliligtas sa atin. Tama? Yan. At bakit pa napakahalaga ng ating mga gawa kapag tayo nananampalataya? Kasi ito yung nagpapakita ng paggalang natin sa Diyos. Tama? Di ba yung mga pag-aralan natin, yung faith na may kasamang action, nagpapakita ng paggalang. Okay? At yung faith, yun yung nagpapaligtas sa atin. Doon tayo naliligtas sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya. Pero hindi nagtapos sa nanampalataya ka, natulog ka na lang sa bahay mo. Naghintay ka na lang ng huling mga sandali ng buhay mo. Hindi. Kasi hindi mo napatunayan buhay yung pananampalataya mo pag hindi ka nag-action. Tama? At hindi ka nag-action, pag hindi mo pinakitang buhay yung pananampalataya mo, hindi mo ginagalang ng Diyos. Yun po yun. Kaya napakahalaga nun. Kaya pinapaliwanag ni Pablo na lahat tayo, pagdating ng panahon, tayo ang gagawa ng ating paghatol ng Diyos sa atin. Kasi hahatulan tayo ni Kristo base sa ating mga ginawa na mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa mundo ito. Yun din naman yung sinasabi ng mga ngaral. Hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya ang paniniwala natin ay personal na relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Hayag man o lihim. Walang ibang nakakaalam ng mga ginagawa mo sa sarili mo kundi ikaw lang at ang Diyos. Tama? Ang banal na Espiritu na nasa sayo. Ayan. At kung ikaw ay hindi namumuhay na sa kalooban ng Diyos, mawawala yung Holy Spirit sa'yo. Aalis yan, kagaya ni Saul. Bakit inalisan si Saul ng banal na Espiritu? Sa tingin nyo, base sa inyong pag-aaral sa buhay ni Saul, ni Haring Saul. Bakit? Umalis yung Holy Spirit sa kanya. Sinunod niya yung sarili niya. Okay? Kasi ano ba yung pagsunod sa sarili? Anong tawag doon? Kasalanan. Yung po yun. Kaya kapag sinunod mo yung sarili mong kaisipan, nais, kakayahan, kasalanan. At kapag may kasalanan ka, yung puso mo nadudumihan. Hindi kasi titira ng banal na Espiritu ang pusong madumi. Kaya nga kailangan natin nagpo-confess sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, John 1:12, pakibasa, Sister Rachel, mukhang lumalay. Sa bagay, yun din naman yung topic natin. Okay. John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan, yung pagsampalataya. At ano ba yung books ng yung magko-confess tayo, medyo nakaligtaan natin eh. 1 John 1:9. Sige, yan, sige. First John chapter 1 verse 9, subalit kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid at sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Yan yung sinasabi natin. Lilinisin tayo. Ano ba yung nililinis? Yung puso. Kasi yung puso ang mahalaga sa Diyos. Yun yung sentro ng ating katawan, yung puso. Tingnan nyo, nasa gitna ng katawan natin yung puso. Tama? At yun yung tinitingnan ng Diyos sa atin, hindi yung ating mga gawa. Kaya ang nagiging malinis yan sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-confess natin kay Jesus. Amen? Kaya 1 John 1:9 yun. Tapos John 1:12, yan, faith without action is dead. Santiago 2:17. Tandaan natin yun. Kaya yun, sabi rito, matuwid ang hatol ng Diyos. Bakit?
Kasi hindi na naman tayo hatulan sa ating mga hindi ginawa. Tama po ba? Sabi ng 2 Corinthians 5:10, lahat tayo haharap kay Kristo at tatanggap ng hatol base sa ating mga ginawa ang mabuti masama. Kaya tayo ang pipili sa sarili natin ng bagay na gagawin natin. Yun yung free will. Yun, kaya meron din naman kasi mga Christian di naniniwala sa free will eh. Yun ang problema. Pero ganun po ba? Ano man ang dahilan nila, pagpalain naman sila ng Diyos. Pero tayo, ang titingnan lang natin at ang pinaniniwalaan, yung mga pahayag ng Diyos at yung ipinapahayag ng banal na kasulatan na pinauunawa sa atin ng banal na Espiritu. Tama po ba? Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na puro sa base sa masama nating ginagawa. Ngayon, sino ang nakakaalam ng mga bagay na ginagawa mo? Yung sarili mo. Sino ang magdedesisyon na gumawa? Yung sarili mo pa rin. Kaya meron kang pagdedesisyon na gagawin sa buhay mo at dapat dyan sa pagdedesisyon mo na yan, nandun yung banal na Espiritu. Tama po ba? Na dapat katibayan na nagpasakop ka na sa paghahari ni Kristo. Kaya kapag walang Holy Spirit, wala yung paghahari ni Kristo. Yun yung tatakin ng ating kaligtasan. Okay po ba? Maliwanag? Okay. Bago tayo tumungo sa matuwid ang hatol ng Diyos, kasi wala tayong maiidahilan sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, ang Panginoon ay mapupunta sa langit o magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yang sabi ng iba doon, Panginoon, nagpalayas ako ng masamang espiritu, nag-aral ako ng mabuting balita, yung sumbata nila yung Diyos. Kasi oo naman, nang-aral naman nga naman sila at naglilingkod, sinisikap nila talagang mabuhay sa naglilingkod sa Diyos. Kaso, yung puso kasi ang tinitignan ng Diyos eh. Kung talagang tunay nga talaga na naglilingkod ka sa Kanya. Kaya yun, kaya wala tayong ibang magagawa, kundi ibigay sa Diyos ang the best nating paglilingkod. Yun yung topic natin mamaya. Sa ating Sunday worship, kanina ko lang nagawa. Salamat sa Panginoon. Paupo ko doon naisip. Kasi wala pa talaga akong topic. At hindi sana ako ang mag-preach mamaya. At siguro kalooban ng Panginoon, ako din ang mag-preach. Pero ganun ba man, sa ngayon, pagbulay-bulayan muna natin ang matuwid ang hatol ng Diyos sa atin. Roma chapter 2 verses 1 to 18 siguro lang tayo. 16. Kasi 17 to medyo mahaba na at alas 9 na. Okay, basahin lang natin. At unti-untiin lang natin kahit paano, kahit konting paliwanag, at makibahagi tayong lahat. At kung meron kayong mga kapahayagan ng Diyos na ibinubulong sa inyo, pwede niyong isabihin. At tayo lang may nagtatanong sa ganitong pagkakataon. At malaya kayong sumagot at magtanong din naman mamaya. Okay? Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Sabi rito, dito ako magbabasa kasi kinukuha ko yung pamagat dito sa Bible na original. Late lang ng titig. Lipat ako sa tablet. Kaya lang, tinitignan ko kung magkapareho. Magkapareho naman siya. Okay? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kayo naman dyan, salahin natin nawa kung malinaw mata natin sa totoong Bible. Pero ganun pa man, sa tagapagbasa, parang mas mabilis kasi may mga supporting verse, pinapayagan tayo gumamit ng gadget kasi para mas mabilis nating mahanap. Okay? Kasi limitado lang yung oras natin. Salamat sa Panginoon. Yan. Sabi rito, Romans chapter 2 verses 1 to 16. 1. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Kasi wala tayong dapat paghatol sa iba. Kasi ang Diyos ang mahahatol at matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya sa atin, wala tayong pwedeng ihatol sa kapwa natin kasi tayo tao, hindi tayo Diyos. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hahatulan mo rin ang iyong sarili. Yan, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Kasi kung ano yung ginagawa ng iba, ginagawa din natin. Sa tingin nyo, bakit kaya gano'n? Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Halimbawa, siya nagsinungaling. Ikaw hindi ka nagsinungaling. Bakit parehas kayo gumagawa ng pagsisinungaling? Sa tingin nyo lang, ano yung naisip nyo doon? Ilan ba yung 10 utos? 10. Tama. Yung isa lang kasi doon ang hindi mo magawa, sablay ka na sa lahat. At kapag kayong
yung utos, ibinigay yan hindi para maligtas, ulitin ko lang, hindi para sundin natin at maligtas. Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Yung utos, yung 10 utos, matuwid yun. Banal yung utos na yun. At hindi natin kayang gawin yung bakit? Hindi kasi tayo banal. May dugo tayong makasalanan. At hanggat sa mundo tayo, hindi tayo makakaiwas sa pagkakasala. Okay? Hindi binigay ang utos para tayo maligtas. Ibinigay ang utos para malaman natin ang paglabag. O sa mas mababaw na salita, para malaman natin yung kasalanan. Kaya isa man sa isang utos ang hindi natin magawa, nagkasala na tayo. Hindi ka nga nagsinungaling, pero nagnakaw ka naman. O ano tawag pa rin doon? Kasalanan. Yun. Kaya yun. Pare-pareho lang tayo nagkakasala. Kaya nga sino ka mang humahatol? Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung iba. Alam mo siya sinungaling. Oo, hindi nga siya sinungaling, ikaw, chismosa ka naman. Di ba pareho lang? Ganun po ibig sabihin nun. Kaya hindi natin pwedeng husgahan ang kahit sino. Tama? O ikaw, hindi nga ikaw sinungaling, ano ka naman? Di ba? May lahat tayo may kapintasan. Tama? Ganun po yun. Sa mas mababaw na pagpapaliwanag. Nag-gets na po ba? Alam ko nag-gets na natin yun, okay? Kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Kasi ikaw rin may pagkakamali ka rin Kaya nga sabi sa isang part ng banal na kasulatan, yung troso na nasa ating mata. Tama, yung si Jesus yung sabi, yung troso sa iyong mata. Ayun. Saklang ng Matthew yata yun, hindi ako nagkakamali. 2, nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. At alam natin, makatarungan ng Diyos kasi siya nakakakita nun Yan ng mga bagay na yan. At nakikita yan sa base sa ating mga ginagawa. Personal sa ating mga buhay. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos? Kung hahatulan mo ang gumagawa ng masamang gawain, ginagawa mo rin naman. Kasi pinatulan mo yung sa kapwa mo, akala mo ba malulugod ang Diyos sa'yo? Diba? Hindi. Kasi nakikita din naman ng Diyos, ikaw din may pagkakasala, tapos nagagawa mo siya ng tulad. Kaya huwag tayo maghahatol. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos. Dahil siya ay napakabait, mapagbigil at umanhin. Ayan ang katangian ng Diyos, tandaan niyo Napakabait, mapagbigil, mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binibigyan kaniya ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan yung dahilan Kaya hindi pa bumabalik muli si Jesus, nagtitimpi, napakabuti, nagpipigil, nagpapaumanhin, para tayo'y bigyan ng pagkakataon. Kasi kung darating ngayon si Jesus, paano tayo? Okay, kung hindi pa natin nalaman na masama palang manghatol, di ba? Di yari tayo, patay. Yari, ispirito tayo sa madaling salita. Kaya yun, kaya pasalamatan natin ng Diyos at isipin natin ang kanyang mga inuutos, salita. At hilingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayong gawin yun. Kaya kasi wala namang matuwid, walang taong gagawa nun sa sarili niya. Kaya hindi tayo relihiyon. Ang relihiyon, mga tao, ang paggawa ng mabuti gamit yung sarili niyang kakayahan, kaalaman, nais, kagustuhan. Ayun ang religion. At ang tao sa mga taong gumagawa sa sarili nila ng mabuti, yung mga tingin ang kaligtasan ay sa paggawa ng mabuti, religyoso. Pero sabi ng Bible, ang mga tunay na religyoso, yung mga totoong nagmamahal sa kapwa. Okay? Yeah, sige. Sabihin mo, kung ikaw ay religyoso, mahalin mo yung mga dukha, yung mga balo. Mahalin mo. Ngayon, kaya mo ba yun? Diba? Paano mo gagawin yun? Si Jesus. Kailangan mapagharian ka sa iyong puso. Yan, magandang umaga, Ate Susan, Brother Iro, yung pagli ng Diyos. Yan, sa ating mga buhay. Kasi si Jesus, siya ang reliyon na tinutukoy sa Bible. Pero paano yun? Si Jesus ba ay isang sekta? Si Jesus ba ay isang organisasyon na dapat nating sabihan? Sino yung pwede sumagot? Si Jesus ba ay organisasyon? Ay isang sekta? Si Jesus ba ay isang tatak ng simbahan? Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ang nagmamahal at gumanak ng dugo sa krus. Ano dapat natin gawin? Buksan natin yung puso natin para siya ang sumapi. Hindi tayo ang sasabi sa Kanya. Kasi hindi tayo, tandaan natin sa 1 John, hindi tayo ang nagmahal sa Diyos.
Kasi nagkasala nga tayo, sumuway, hindi nga natin minahal ang Diyos sa pamamagitan ng pagsuway. Tayo ang minahal ng Diyos, tama? Kaya hindi tayo pwedeng sumapi kay Jesus, lilipad tayo, sabi tayo, hindi, pwede gano'n. So, sa salitang material, literal, hindi. Bubuksan natin yung puso natin na malinis para papasukin si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun, sa pamamagitan doon, tinanggap natin si Jesus. Ang tawag doon, pagpapakasal kay Jesus. Pagka sinabi mong kasal ka kay Jesus, ano yung tawag sa bagay ngayon? Relasyon. Kaya tayo mga born again, hindi tayo reliyon, kundi mayroong mga personal na relasyon sa Diyos. Okay? Saan na makikita sa Bible yun? Yung relasyon na yun sa Diyos. Pinaliwanag ng banal na kasulatan yan. Pero kung hahanapin mo yung mga books, patutunayan ng mga books yan dyan, lalo na sa New Testament. Kaya napakalagang basa tayo ng Bible. Pero kung hanapin mo yung tamang pagsalita, wala akong makikita nun. Pero sa pamamagitan ng mga books na binabasa mo sa mga verses, ipinapaliwanag yan. Sa Revelation, yung babaeng ikakasal, yung handa na ang lalaking ikakasal. Yan. Kasi si Jesus yung groom. Groom ba tawag sa lalaki? Yan. Si Jesus yun. At tayo yung tinutukoy na babae doon. Yun. Kaya hindi lang napaiintindihan ang karamihan. Akala nila, dinadagdagan natin yung salita ng Diyos. Pero pinapaliwanag lang natin ito ng mas mababaw at hindi tayo nagpapahayag ng hindi galing sa banal na kasulatan. Okay? Kasi tulog ng banal na Espiritu para masigit natin maunawaan, papaliwanag natin sa mas mababaw na pagpapaliwanag. Okay? Kaya nga may mga salin ang Bible. Merong King James Version, may mabuting balita. Pinapababaw niya yung mga pagpapaliwanag kasi may mga taong mahirap umunawa. At sa ganung paraan, mas naiintindihan natin ang bawat kasulatan. Amen? Yan. Kaya mahalaga ang banal na kasulatan, basahin natin. Huwag natin display sa bahay, basahin natin ito. Okay? Okay, saan ba tayo? Romans 2:4. O baka naman gusto mong panghamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Yung sinasabi natin, kung darating yung Diyos ngayon, taas kamay, siniligtas pag darating yung Diyos ngayon. O diba? Meron. Pero ang totoo, alakanin. Diba? Kasi alam natin, sa sarili natin, may personal tayong sasaliksik sa ating mga buhay. Alam natin. At salamat sa Panginoon kasi hindi tubungan ng ating gawa, yung kaligtasan natin. Kaya walang dapat ipagmalaki ang tao. Gaya nga ng sinasabi natin, ang gagawin lang natin, hindi tayo gagawa para lumipad at sumapi kay Jesus. Nasa kahalang trono ng Diyos yun eh. Tama? Anong gagawin natin? Pinaka-action na dapat natin gagawin. Yung kanina, buksan yung puso natin kay Jesus. Na banal na Espiritu na papasok sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay. Amen? Yun po yung kaya kasabi ng Matthew 28, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O sino yung kasama natin? Yung Holy Spirit na si Jesus na nasa puso natin. Okay? Naiintindihan po ba? Yan. Nawa, naiintindihan po ba? Amen. Yan. Sabihin ng Diyos sa umagang ito. Sister Ninor, pakigano mong konti yung... Yan. Konti lang. Yan. Okay. Para may hangin din naman. 5. Ngunit sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang buot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo. Kasi tayo mga tao talaga ang tigas ng ulo natin eh. Paulit-ulit tayo gumagawa ng masama. Lalo mong pinabibigat lalo natin pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Lalo na kumadatnan tayo ng Diyos sa pagkakasala. Kung kailan ihahayag ang buot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Ang problema pa naman natin, hindi natin alam ang pagdating ni Jesus at hindi natin alam yung katapusan ng mundo kasi walang nakakaalam. Sabi ng Matthew 24, ang ama lamang, maging ang anak, maging si Jesus, di niya alam. Kasi si Jesus yung anak eh.
yung ama lang. Ayun ang isa sa kanila, ano ko lang, ipasama ko lang sa kaalaman ng lahat. Isa si Jesus, ang banal na Espiritu, Ama, sa sinusunod, sa kaisipan, ang Diyos Ama. Okay? Tandaan natin yan. Isa ang anak, ang Espiritu, at ang Ama sa isang sinusunod, ang Diyos Ama. Kaya siya makakaalam ng lahat na nasa langit. Kaya yun, tandaan natin yan. Kaya ang Diyos ay isa na binubuo ng tatlong personalidad. At ayun yung ating paniniwala. At yun ang eksaktong pinahayag ng banal na kasulatan. Kaya tandaan, isa sila sa sinusunod at ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Hindi sila pwedeng hindi magsunulan, magkanya-kanya. O, di ba? Hindi pwede ganon. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Ayan o. Yun yung pinatunayan ng 2 Corinthians 5:10. Si Pablo rin naman ang sumulat noon. Ayan. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Base sa ating mga ginawa, yung ating kaparusahan. Kaya dapat ngayon pa lang sa mundong ito, gumawa tayo. Kaya may sinasabi sa Bible, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit o mag-ibigay nyo sa may hirap ang kayamanan sa mundo. Tandaan natin yan, yung binatang mayaman, hindi siya naligtas kasi hindi niya minahal si Jesus ng Diyos na nakuutos sa kanya, ipamigay niya yung kayamanan niya sa may hirap at sumunod siya sa Diyos. Hindi niya nagawang sundin ng Diyos na nag-uutos sa kanya na gawin niya yung bagay na yun. So, ibig sabihin, hindi tunay ang kanyang paggalang sa Diyos. Ulitin ko lang, bakit hindi gumalang yung mayaman sa Diyos? O, ano yung dahilan kung bakit na sinasabi natin hindi gumagalang yung mayaman sa Diyos? Ayan, hindi niya kasi sinunod yung faith niya. May faith siya kay Jesus kasi guru nga tawag niya eh. Di ba? Naniniwala nga siya eh. Ang faith, ano yung sabihin? Paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. O, paniniwala sa isang katiyakan sa isang bagay na iyong inaasahan. Inaasahan niya na talaga si Jesus ay Mesiya. Pinadala ng Diyos, salita ng Diyos. Alam niya na yun, mabuting guru nga. Alam niya lahat ng sinasabi ni Jesus ay salita ng Diyos eh. O, naniniwala siya dun eh. Kaya lang, yun lang. Hindi siya sumunod. So, hindi niya ginalang ang Diyos na nag-uutos sa kanya. Yun lang po yun. Binibigyan niya ng buhay, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao, Roman 2:6, ang naayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Yan kapag tinanggap mo si Jesus, tandaan natin ito, yung patuloy, nandun yung salitang patuloy, kaya magpatuloy tayo. Hindi pag tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo nagpapatuloy. Tandaan natin, yung assurance of salvation natin, huwag natin samantalahin, dapat patuloy. Sabi rin na gumawa ng mabuti. Ayan, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Nang tanggapin natin si Jesus, doon pa lang tayo nagsisimulang gumawa ng mabuti. Kasi si Jesus lang ang mabuti. Sabi nung may mabuting guro. O, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Di ba? Sabi ni Jesus na yun. Lord, huwag kayo magkakamali. Hindi porket sinabi ni Jesus, hindi siya Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti, hindi na siya Diyos. Maraming verse sa Bible na talagang sinabi niya na talagang siya ang yung kay, sino ba to? Yung isang disipulo sa John 8 ba yun? Si Filipe ba yun? Tama ba ako? Kung di ako nakakamali, medyo limot natin ha. Yung talagang ako nga. O, di ba? Sinabi niya, ako nga. O, 8. Sa John chapter 8 yun. Okay. Sinabi niya ron, ako nga, na ibig sabihin siya at ang Ama ay isa. Okay? Siya noon at ngayon, siya rin yun. Okay? Tandaan natin yan. Kasi bakit isa? Si Jesus sa Ama, binigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Ano pa? Sa John 17, 11-12. Lahat ng nasa Ama ay nasa Kanya. Lahat, maging ang pangalan ng Ama sa Kanya. Okay? Kaya lahat ng mga nasa Ama ay na kay Jesus sapagkat siya ang Ama at ang Ama ay iisa. Okay? Tandaan natin yan. Huwag kayo malilito kapag kasi maraming mga tagapagturo talaga sa mundo ito. Pero huwag kayo malilito. Bumalik lagi tayo sa banal na kasulatan. Amen?
Amen po ba? At ipaliwanag na natin ito dati. Okay, inuulit lang natin para hindi natin makalimutan. Balik tayo sa Roma. Yan. Tandaan natin na igagawad ng Diyos sa atin ang lahat base sa ating mga ginagawa dito sa mundo. Nang tanggapin natin si Kristo, dapat talagang nagpapatuloy tayo gumagawa ng mabuti. No turning back, no turning back. Kasi dati natin buhay sa kasalanan, huwag na natin balikan. Kaya sabi nito, patuloy. Huwag na tayo. Romans 12:2, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kasi pinalay nyo na sa Diyos yung buhay nyo, hindi na inyo yun. Pag sinabi mo, tinanggap mo si Jesus, yung buhay mo, hindi na sa'yo yun. Kay Jesus na yun. Binigay mo na. Ang isang bagay na binigay mo, wala ka lang pag-aari doon. Binigay mo na sa Kanya, siya na yung may karapatan doon kahit anong gawin niya na yun. Bahala na siya doon. Kasi binigay mo na sa Kanya, ganun yun. Kasi Jesus, sa ating buhay, siya na yung may karapatan, wala na tayong pagmamayari sa atin. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Yan. Kahit tinanggap mo pa si Jesus Christ sa buhay mo, dapat patunayan mo yun, yung pananampalataya mo sa gawa para hindi maging patay. At dahil kapag hindi mo yung pinatunayan sa pamamagitan ng iyong gawa, ang tawag doon, dead yung faith mo, patay. At sabi rito, ngunit matinding galit at puot at sasapitin ng mga taong makasarili. Yan, kasi kapag makasarili ka, ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Makasarili ka. Puro kaligayahan mo lang, di ba? At yun ang ayaw ng Diyos. At ano ibig sabihin ng kaligayahan mo lang yung ginagawa mo? Sin, kasalanan. At walang makasalanan akit sa langit. Kaya paano ka? Kahit sabihin mo, tinanggap mo si Jesus kung hindi mo pinapatunayan sa gawa, paano kung ngayon makakagat sa langit? Yun nga yung gawa mo ngayon, papakita na talagang sumampalataya ka. At yun ang papakita ng pag-aalam mo sa Diyos. Ayan, ngunit matinding galit at puot ang sapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Kaya nga may dalawang inilalarawan na isang damo at isang trigo. Di ba? Tama? Ang trigo, ano kaibahan niya sa damo? Ano yung trigo? Namumunga. Ay, yung damo. Walang bunga yung damo eh. Tama? At karamihan sa mga walang bunga, pinatay ni Jesus, yung puno nga eh, di ba? Nagutom siya, tinignan niya yung puno. Wala siya nakitang bunga, silumpa niya yun. Ngayon tayo naman, na maging sa John 15, tayo dapat nakakonekta sa puno. Kasi pagka hindi tayo magbubunga na sanga, itatapon din tayo. At ano yung nangyayari sa mga sangang natutuyo? Noon, wala pa tayong gas. O ginagatong, sinusunog. Yun yung impyerno. Napakalinaw ng banal na kasulatan, kaya hindi lang tayo mahinto sa pagsampalataya, kundi ipakita natin dito sa gawa na may paggalang sa Diyos. Okay? Huwag kayo mag-alala. Yung madali lang yan kapag talagang totoo tinanggap natin si Jesus. Yung Holy Spirit kasi ang magtuturo sa atin. Napakahalaga ng malaman natin. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una sa mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Hindi pagkakaiba, yung Hudyo at tayo, yung mga Grego at tayo. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang kakamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ganon din naman, pareho lang sapagkat walang inatangi ang Diyos, pantay lang. Okay? Ang lahat ay nagkasala at ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay paparusahan ngunit hindi batay sa kautusan iyon. Subalit ang lahat naman na nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala. Marami tao alam ang kautusan, pero hindi naman ito ginagawa, maging tayo man. Kaya napakahalaga ngayon, tanong, paano natin magagawa ang kautusan kung walang taong kayang gumawa nito? Paano natin ito magagawa? Sino yung pwedeng sumagot? Wala ba? Alam nyo, kaya lang, okay may yan sumagot. Sino ba yung kautusan?
Si Jesus. O kaya dapat siya tanggapin natin sa ating mga puso. Siya kasi ang gagawa para sa atin. Yan, tandaan niya yan ha. Kaya yun yung tunay na tumatanggap kay Jesus. Kasi si Jesus ang gagawa ng kautosan para sa atin. Hindi tayo. Kaya napakahalaga ng pagsuko at pagkakilala kay Jesus bilang Hari, Panginoon at Diyos. Di ba? Pag tinanggap natin siya, mananalangin tayo. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon. Hari, Diyos ng aking mga buhay, na aming mga buhay, itala mo po ang aming pangalan sa aklat ng buhay, ngayon at magpakailanman. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu ay pumasa akin upang gabayan ako sa lahat ng aking dapat gawin. Yan. Ganon tayo kapag tumatanggap sa Diyos. Kaya iniimbitahan natin si Jesus. Bakit? Kasi para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya ngayon yung dahilan kung bakit siya bumaba sa mundo upang puksain ang kasalanan. Kasi hindi natin kaya itong gawin. At ang pinaka-kidon para magawa yun, mapuray kasalanan, yung merong banal na tao na mabubuhos ang dugo sa krus. Kaya nagkatawang tao ang salita at namuhay sa piling namin. Sabi ni John the Beloved sa Book of John chapter 1. Naging tao ang salita at hindi pwedeng hindi kayang gawin ng Diyos yun. Bakit? Napaka-makapangyarihan ng Diyos. Okay? Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin para maipakita sa atin yung pag-ibig niya. Amen? Yan, yun dapat natin maunawaan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kaya napakahalaga ng faith with action natin. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinakikita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang panuntunan ng kautusan. Okay? Kaya nasa puso natin dapat si Jesus na gumagawa ng mabuti para sa atin upang ito'y ating magawa. Amen? Para maging, ayun, yung kanina. Sapagkat hindi ang nakikinig kundi ang sumusunod dito para masunod natin ang kautusan na yun na hindi natin masusunod kailanman. Amen? Kapag ginawa mo yun ang sarili mo, hindi mo ba tinatanggap si Jesus sa buhay mo yung paghahari niya? Ang tawag doon, religion. Religionist man. Ginagawa mo yung mabuti, ikaw lang. Hindi mo kailangan si Kristo. Yun. Yun yung kaibahan ng Old and New Testament. Tandaan natin. Ayon sa nasa na yun? Ipinakikita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan ito at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol ito sa kanilang isipan. Alam natin, di ba? Kung minsan nagkakasala tayo, alam natin na nagkakasala tayo at hindi tayo mapakali. Yung Holy Spirit, sinasabihan tayo niyan. Mali-mali yan, kasala ka, hindi ka nagtawad. Kaya lang, kapag matigas ang puso mo, ayaw mo makinig, magpapatuloy ka, hindi mo pakikinggan. Isusundin mo yung sarili mo. Kahit alam mong mali, gagawin mo. Gagawa ka ng paraan. Yan, para doon. Pipilipitin mo pa nga minsan Ay, hindi, tulong naman to Maganda naman to di ba? May bahagi sa Bible na sinabi din yan. Kung inakala mo makakabuti, pero hindi naman ang utos ng Diyos. Dapat huwag mo rin talaga gagawin. Dahil ang mahalaga yung sinusunod natin. Ang Diyos ang sabi rito, yun yung pawawalang sala ng Diyos. Yung sumusunod, yung nakikinig sa tinig ng banal na Espiritu na nasa atin. At hindi pinakikinggan yung sarili natin kaisipan. Kahit alam mo yung mabuti, kung hindi yun yung sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo, huwag gagawin. Pagsunod ang tawag doon sa Diyos. Kapag pinakinggan mo naman yung sarili mo, pagsunod sa sarili mo, yun yung reliyon. Kaya religyoso ka, tawag doon. Yan. Ayon sa magandang balita, aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ganito na lang tayo, no? Yan, ganito na lang muna siguro tayo. 9:30 na. Okay, tuloy lang natin. Basahin lang kaya muna natin kasi sayang no? Basahin na lang natin kasi ang purpose naman natin yung maubos talaga yung Roma. Basahin na lang natin at medyo summarize na lang natin, pakita na lang natin. 17. Ang pamagat noon, ang mga Hudyo at
kautusan. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan ay pinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo ay alam mo ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagkat itinuro ito sa iyo ng kautusan. Kasi tayo mga Hintil, may mga Hudyo talaga, yung mga taga-Israel. Pero sabi ng ibang bahagi ng banal ng kasulatan, wala na tayong pagkakaiba sa mga Hudyo. Kasi ang ibig sabihin ng mga Hudyo, mga anak ng Diyos, mga taga-Israel. At dahil sa ating pananampalataya, naging mga anak na rin tayo ng Diyos. Kaya nga nakakatawag na tayo sa Ama ng Ama. Amen? So, ibig sabihin, pareho na tayo. Para na rin tayo Hudyo. Amen? Yan. Kaya, hindi na tayo iba sa kanila. Kaya, ngunit ikaw na nagsasabi, ikaw ay Hudyo. Ikaw na nagsasabi, kinilala mo si Kristo, tinanggap mo sa buhay mo si Kristo. Kasi tayo yung sinasabihan nito, hindi yung mga Hudyo. Tayo yung nagbabasa, kagaya ng sinabi natin nakaraan. Tayo yung sinasabihan ni Pablo ngayon. Ikaw na nakaupo dyan. Ikaw yung Hudyong tinutukoy dyan, yung tumanggap kay Jesus. At ngayon, ngunit ikaw na Kristiyano, sabi mo na lang gano'n, na anak ng Diyos, na tinanggap si Kristo, kasi pag tinanggap mo si Kristo, anak ka lang ng Diyos. Ikaw na Kristiyano, sabi na natin gano'n, hindi ko pinapalitan ha, pinaliliwanag ko lang. Kasi wala dito yung ikaw na Kristiyano, Hudyo nakalagay. Ano yung sabihin ng Hudyo? O Israelita? Anak ng Diyos. O, anak tayo ng Diyos, tayo kinakausap dito. Ikaw na nagsasabi ikaw ay Hudyo, na nanalig sa kautusan, pinamamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos, pinagmamalaki mong anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, dapat alam mo ang kautusan ng Diyos, alam mo yung kalooban ng Diyos. Sinabi mo, ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagkat itinuro ito lang isa iyo ng kautusan. Ang palagay mo yung taga-akay ka ng mga bulag, taklaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata. Dahil natuklasan mo na ang katutusan ay buong kaalaman at katotohanan. Ay yung salita na ito kasi, ito yung katotohanan, kaalaman. Pag nalaman mo ito, kaya maraming preacher matatalino. Kasi kaalaman ito Ito yung salita ng Diyos, ito yung banal na salita ng Diyos. Kaya lang dapat huwag natin itong gamitin gamit ng ating sarili. Dapat ginagamit natin ito ng may pagdinig sa banal na Espiritu, may kapakumbaan at pagsunod sa buhay at banal na Diyos. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Yan. Tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata kasi yung word of God ipinamamalita yan. At kapag alam mo ito, dapat ipamalita mo ito. Kaya lang dapat, pinamalita mo ito, dapat ikaw unang gumagawa nito. Tama? Tayong mga anak ng Diyos, ang mga huwaran, ang modelo, na dapat nakikita si Kristo sa buhay natin para sa iba na hindi nakakaalam. Tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo na ang iyong kautusan, buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Tuturo tayo. O bakit yung tinuturo natin, hindi natin unang ginagawa? Kaya napakahalaga yan. Tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo ang unang gagawa ng mga bagay na ating nalalaman tungkol sa Diyos. Amen? Kasi tinanggap natin siya. Sa paanong paraan mo na pampatuloy ang tinanggap mo siya? Dapat to nasasalamin sa buhay mo yung Diyos na tinanggap mo. Tama mo ba? Yun yung proof. Kaya sabi ni Santiago, pag tumingin ka sa salamin, bitin ko lang, lagi ko sinasabi ito, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Nakita mo dapat dyan si Jesus. Kasi ikaw na yung modelo ngayon na tinitirahan ng banal na Espiritu ni Jesus. Okay? Tama mo ba? Na dapat makikita na hindi tayo perfecto. O, ibig ba nung sabihin, Pastor, Brother, perfect ka. Si Kristo ka na. O, hindi tayo yung mga tagapagturo ina-actin sa si Kristo. Magpaparehistro na kayo. Hindi ganon. Dapat nakikita yung kapangyarihan ni Jesus sa buhay natin. Ano yun? Yung pag-ibig muna sa Diyos at pag-ibig din sa kapwa. Yung love. Amen? Pagpaparaya, kapakumbabaan. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig muna sa lahat. Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan. Siyam yun. Siyam fruit of the Holy Spirit. Ayan ang katibayan na tinanggap mo si Jesus at nasa iyo ang katakian ng Diyos. Katakian ng Diyos yun Ang banal na Espiritu yun, yung bunga nun Ang Diyos, Espiritu Santo, Ama, Anak ay iisa. At sumasalimin sa buhay mo yun sa pamamagitan ng bunga nun. Amen? Kaya ano ka, may pag-ibig ka. Hindi ka perfect pero makikita sa iyo yan. At mahinahon ka. Nagkakasala ka pero
sa isang iglap, Lord, sorry po. Di ba, nararanasan natin, Lord, sorry po. Pero yung alam mo ng mali, parang pinanitigas mo pa yung puso mo, nawawala yung Holy Spirit. Yung bunga hindi lumalabas. Kasi pinag-ahari mo yung galit, puot at sama ng loob. Kaya dapat, anong gagawin natin? Mapagkumbaba, mahinahon, mapagpigil sa sarili. Yung bunga ng banal na Espiritu, yung tinig niya, pakinggan natin. Kasi kapag galit ka, di ba? Alam mo pa rin na galit ka eh. Minsan napipigilan mo siya eh. Kaya lang kapag talaga ikaw ang nasunod sa sarili mo, hindi ka mo mapipigilan. Talagang ilalabas mo siya sa pamamagitan ng puto kutsita, puto bumbong, puro ganon. Sitinda tayo ng kalamay, di ba? Parang yung bibig natin, hindi na natin mapigilan. Wala na yung bunga. Okay? Kaya dapat nakikita sa buhay natin si Kristo na tinanggap sa natin. At hindi tayo perfect kasi nandito tayo sa mundo. Pero mas mangingibabaw yun. Kaya wala dapat tayo itong gawin sa buhay natin ngayon, kundi palakasin yung ating mga espiritual sa pamamagitan ng godly training. Pagbabasa ng Bible, mananalangin, pakikinig sa mga nangangaral, at siyempre, ang pinakadabi sa lahat, put it into practice. Kasi hindi mo yan mai-improve kung hindi mo ginagawa, hindi mo nakakasanayan eh. Subukan mo magbuhat sa gym. Wala ka pang muscle, di ba? Pag-ano muna, gatas muna. Tapos hanggang sa bumigat na, exercise mo, una mabagal, tapos bigla ka na lang bumibilis. Kasi napapractice yan, kinalaulan matigas na yung muscle mo. Ganun po yun. Kapag hindi mo ipinapractice yung isang mabuting bagay, hindi mo makakasanayan. Gawin. Sa totoo lang. Yan. Kaya unti-unti, practice natin yung mabuting bagay. Bawa, ako ay tamad. Hindi ako makagising ng maaga. O practicing ko yan, kahit isang beses lang nga. Try ko ng umaga magising. Isang beses lang. Birthday ko naman eh. Ngayon ang araw na ito, regalo ko sa sarili ko. Aga ko magigising. Aga magising. Diba? Yung isip mo, pag tuwing birthday ko lang ba ako maaga magigising? Subukan ko pa nga ulit bukas. Diba? O, ganun yun. I-try natin hanggang sana hindi natin mamamalayan. Ganun na tayo. Okay? Kung mabait ka, o try mo na maging mabait na mabait. Yan, ganun yun. Baka kunin ka na ni sarili mo yung kanta eh. Okay na yun. At least mabait ka kinuha. Kaysa naman di ka mabait na kinuha. Di ba? O, yun yun. Kaya, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ng iyong sarili? Nangangaral ka, masama ang magnakaw. Hindi ka ba nagnanakaw? Yung mangupit ng piso at magnakaw ng 1 milyon, pareho lang yun ha. Kaya ingat tayo. Kaya, isipin natin yun, walang tinatanggi ang Diyos, lahat ay hayag sa Diyos. At pagdating lang pala, makikita natin yun. Pag binasa natin, pinag-aralan ng Bible, makikita sa atin talaga ng Diyos yun, high-tech sa langit. Hindi lang dito, may CCTV. Dito nga, kahit hindi high-tech, kahit wala tayo CCTV, nalalaman natin yung pag ginawa natin eh. Di ba? Sa pamamagitan ng mga tao sa palibot natin. Amen? Ganun yun, like pa CCTV. Tama, kaya pinaiiwas nga lang Diyos tayo sa mga ganun eh. Amen? Kaya iniisip. Ano lang yun? Sample lang. Amen? Nagtuturo ka, kaya turuan natin yung sarili natin maging modelo. Yan. 22, sinasabi mong huwag mangalunya, hindi ka ba nangangalunya? Ano ibig sabihin ng pangangalunya? Sa laman, apid, kasama yon. Nakikisama ka sa hindi mo karelasyon, pangangalunya yon. Sa espiritual, yan, ganun din, pares din. At gumagawa ng mga bagay na ginagawa na hindi mo dapat gawin. Kasi nag-iba ka na. Romans 12, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Pag ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa ng mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, nagangalunya ka na. Tama, kasi pamumuhay sa Espiritu tayo nasa spiritual tayo. Ayun ang paliwanag ko kaibahan ng Old Testament at New Testament. Noon, pagka hindi mo pa ginagawa ang isang pagkakasala, hindi ka pa nagkakasala noon. Sa pamamagitan ng paghahandog, pagpatay ng mga hayop, nawawala yung kasalanan mo. Sa atin ngayon, pamumuhay sa Espiritu, kahit hindi mo gawin at naisip mo lang, kasala ka na. Sa kapatawaran naman, kailangan natin mag-confess kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Hindi na natin kailangan lumapit kay pastor, kay father. Ayun. Ang paniniwala lang na sumasandal tayo sa tao, yung panahon ng Old Testament.
yung paggawa ng mabuti sa sarili mo para maligtas, yan ang paniniwala ng mga Old Testament. Yun, correction lang din kasi sa ibang mga reliyon, sinasabi nila dahil nag-iika po tayo, sinusunod natin yung Old Testament. Hindi sa ganung paraan nakikita yung pagsunod sa Old Testament. Kasi wala pa yung kautusan, mayroon ng ikapo, mayroon ng tithes. Tsaka yung tithes pala, nabanggit din lang naman yung tithes kasi may ibang reliyon siya kung tayo pinupulaanan. Ang tithes hindi panahon ni Moises yan. Noon pa yan, panahon ni Abraham. At binigay ni Abraham kay Melchizedek yun, hari ng Salem. Okay, kaya tayo, sinabi ng hindi yan masama. Mabuti pa nga yun kasi nagbibigay ka eh. Ano ba masama? Yung magbigay o hindi? Okay. Magbigay, ano ba yung layunin no? Para sa lalago ng kongregasyon ng Diyos. O ano ba gusto mo? Yung hindi lumago o yung lumago? Pinipilit ka ba magbigay ng tithes dito? Tinututukan ka ba ng baril? Hindi. Diba? May namimilit ba? Itinuturo lang ito. Pinaalala. Pero hindi pinipilit. Si Abraham kung saan niyang binigay yung kasampung bahagi ng kanyang nakamukam sa mga kaaway niya ng panahon. Kaya nasa sa iyo yun. Ito ay may pangakong kalakip ng Diyos kung iyong susundin. Amen? Sa ikalalago ng Iglesia ng Diyos. Itong literal na church. Okay? I-practice din natin yan para makasanayan. Ako, pinapractice ko talaga yan para makasanayan ko din. O kaya lang, talagang hindi tayo perfecto. Aminin ko sa inyo, kung minsan hindi rin talaga ako nakakapag-tithes. Pero ganun po man, pinapractice ko na yung pinapractice yan. Kagaya ng mga taga-Macedonia. Na kahit na sila ay lugmok sa kahirapan, kinakapos, ginagawa nila yung tumulong sa church. At sa aming buhay, kinakausap ko yung asawa ko at yung anak ko. Kahit mahirap yung buhay natin, sa abot ng ating makakaya at sa habang ng Panginoon, pagkaisa, huwag kayo magreklamo, huwag nyo akong pumulaanan, huwag kayo magpulaanan sa isa't isa pag ginagawa natin ito, dahil ito ay para sa Diyos. Amen? Ganoon. Practice din natin, kasi hindi yan masama, mabuti yan. At naluluod ang Diyos dyan. Amen? At huwag din naman natin iisipin na babalik ng Diyos siya na pagpapalas. At bagamat pangako niya yun. Huwag yun yung ulang ko siya, bibigay ko ito para yumawa. Hindi ganoon. Kaya natin ng Diyos na bigay sa atin yung kalooban niya o hindi. Ang mahalaga ginawa mo yung bukal sa puso mo. At hindi na pipilitan. Sabi ng 2 Corinthians 9:7-8. Bawat isa'y bigay ng naayon sa iyong kalooban. Hindi na pipilitan. Ang gagawa ng Diyos sa pagpalain ka, ang purpose, hindi para ang kilin mo. Okay? Para may magamit ka din pagpapala. Love sa iba. Okay? Pero marami tao nakangailangan eh. Yan eh. Kailangan lang natin pakita yung love natin sa kanila. Pero hindi tayo perfect ha. Sila sabi ko, hindi tayo perfect. Kaya kailangan natin si Jesus at yung banal na Espiritu para matulungan tayo, gawin natin yan, makasanayan natin gawin. Amen? Okay. Sana tayo, 23. Ipinagmamalaki mong saklaw na ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan, sapagkat nasusulat ang pangalan ng Diyos. Pangalan ng Diyos ay nilalain ng mga hintil dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang inyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka rin hindi tuli. Kasi yung mga tuli, yung mga Hudyo yun eh. Amen? Yung circumcision sa English yun. Kung ang hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya tinuturing na tuli? Yan. Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad, ay hahatulan ng mga hindi tuli tumutupad sa kautusan iyan, sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay paparangalan ng Diyos at hindi ng tao. Tama? Ang tunay na anak ng Diyos sa pinakamababaw na salita, kasi Hudyo, mga anak ng Diyos. Pero hindi din porket Hudyo sila. Sabi ron, tama, hindi tuli. Hindi porket mga tuli. Ito ang sabi dito sa 29, Romans 2:29. Ang tunay na Hudyo, babawi natin ang konti, huwag nyo hanapin ito dito ha. Ang tunay na mga anak ng Diyos, kasi yung mga Hudyo, anak ng Diyos siya, Israel yan eh. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay ang taong
sa puso't nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Tama? Ang tunay na anak ng Diyos ay yung mga taong binago ni Kristo, nakinig sa tinig ng banal na Espiritu, na gumagawa ng mga kabutihan na kay Kristo, na nagiging modelo si Jesus na nasasalubin sa buhay niya. Yun yung mga tunay na Hudyo. Yun yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Nakukuha mo ba naiintindihan? Yan. Taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi iyon sa kautosang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Ayun, yung ibig sabihin nun. Yung tunay na mga anak ng Diyos, yung tumanggap sa paghahari ni Kristo na pinanahanahanan ng banal na Espiritu, na nakikinig sa tinig yun ng banal na Espiritu at gumagawa ng mga bagay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung mga taong pararangalan ng Diyos at yun yung mga tunay na Hudyo o tunay na mga anak ng Diyos na sinasabi. At sa pagkakataong ito, tayo yun na nakikinig kasi tayo yung nagbabasa ngayon. Amen po ba? Si Pablo ngayon, nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang sulat na ibinigay ng Diyos sa atin ngayon, tayo na naririto sa church na ito. Amen? Yung mga tuli, yung mga Hudyo yun. Sa spiritual, yung mga tuli, tayong mga pinili si Jesus na tinanggap yung paghahari niya. Tama po ba? Tama? Kaya siguro sa Philippines, sa mga kalalakihan, mga kababaihan, hindi, ano ba magtutulong sa babae? Sa ating mga kalalakihan, wala may circumcision. Kasi yung lalaki talaga ang binibilang lang noon sa Israel. Okay po ba? Tama ba? Kasi ang lalaki, ang babae sa lalaki lang galing. Kaya ang bilang sa bilang noon sa lalaki lang. Kaya nung nagpakain si Jesus ng 5,000, walang pasyon. Hindi binibilang ang babae noon. Yun, yung mga lalaki lang ang binibilang doon. Kasi yung lalaki ang nilalang ng Diyos at yung babae galing sa tadya. Okay? Kaya pala yung mga lalaki nagsisircumcision. Ngayon, kahit tayong mga hintil. Okay? Purihin ng Diyos. Okay po ba? Naiintindihan din naman? Yan. Nawa, loobin ng Diyos na mas ipaunawa sa atin. Gaya na sinabi natin, patuloy natin basahin ang Romans. Book of Romans, ubusin natin yan. At hingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayo unawain ito. Pero magtanong? May tanong ba? Okay? May tanong ba? Wala na. Okay, sige tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito. Purihin ka sa iyong banal na salita at patuloy kami dumadalangin na mas patuloy mo pa sa aming ipaunawa ang iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Ama, ang aming mga puso ay buksan mo na laging tatanggap nito upang lang sa ganun hindi kami maging matigas ang ulo na magawa ang mga bagay nito. Salamat, wala kami magagawa kung wala ka. Sa iyo lahat ang kapurihan, pasalamat at pagsamba sa natatangin mong pangalan ang aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo mag-CR na at bago tayo dumako sa ating pagsamba sa Diyos. Amen. Okay.